So ito yung mga materyales natin mga idol sa pagbubuo ng 50Ah na 32700 no, or 50Ah na LiPo4 gamit ang LD Green cylindrical battery 32700 mga idol. Okay. So ito yung ating mga materyales. Ay teka, kulang tayo. So ito yung kulang natin. Ayan. Okay, so i-explain muna natin yung mga materials natin bago tayo mag-proceed mga idol, no. So ito yung 32700 na cylindrical LiPo4 battery. Ayan. So pagbubuo tayo ng 50Ah, kailangan natin ng ganito na 36 pieces. Okay, so para makabuo tayo ng 54Ah na LiPo4 battery. So ito ay 6000 milliamperes, 3.2 volts, 32700. Ayan mga idol. So bagong-bago yan, 2024 manufactured. So kailangan natin dito 36 pieces. And then ito yung ating battery holder mga idol. Ayan. So kailangan din naman natin dito ay 36 pieces din na battery holder. And then dito yung bolts and nuts natin, kailangan naman natin dito ay 36 pieces. So 36 pieces na bolt at saka 36 pieces din na nuts. Ayan. And then ito yung ating gagamitin mga idol na tabbing wire. Ayan. So ito ay tinatawag na tabbing wire na 2P. Kaya 2P, dalawang tabbing wire. So ang size nito mga idol, tinitignan nyo, dalawang klase kasi ito. Tabbing wire na without battery holder, mas maiksi yung mga pagitan ng mga butas-butas niya. So without battery holder yon. So ito with battery holder para sakto sa butas ng ating mga battery holder. Okay? And then yung katuwang nito sa 50Ah pala mga idol, kailangan nyo ng 1 metro ng ganito, 2P. And then ito naman yung 1P. So parehas din sila ng size mga idol, with battery holder din ito. At kapag bibili kayo nito pang 50Ah na bubuuin natin, bili na lang din kayo ng 1 metro. So mura lang din naman to. So tig 1 metro na lang yung bilihin nyo. And then dito, ito yung gagamitin nating active balancer, siyempre, flying capacitor. Ito ay may capacity na 5 amperes. Ayan, so pang 4S ito. Pang 6S nga pala ito mga idol, pero pwede naman to sa 4S. Ayan, so kailangan natin ng active balancer. And then next, yung gagamitin natin, yung siyempre BMS, hindi mawawala yan. So galing kay Power Central. Ang BMS natin mga idol ay 4S, so 12 volts. Ayan. So yung discharge current natin ay 60, charge current ay 30. So sa BMS mga idol, meron naman na tayong ibang video dyan. Check nyo na lang, ito yung ating video, no, sa pagpili ng tamang BMS sa inyong battery bank. So dito, ito ang napili kong specs ng BMS sa bubuin natin. Okay, so pwede na tayong mag-proceed mga idol sa first step ng pagbuo natin ng 50Ah na battery. So bago natin simulan mga idol, ay buuin muna natin itong ating mga battery holder, no, para merong paglagyan yung ating 32700 na baterya. So dito kasi yan maglalagay. So, ganyan yan mga idol, no. So kung mapapansin nyo, itong ating battery holder, yung kanyang lock ay nandito, ayan, sa dulo. So dito sa kabila wala. So ibig sabihin yan, dito papasok yung ating baterya. So ganyan siya mga idol, ayan. So para hindi lumabas yung ating baterya, dito sa kabila hindi nyo po kasi may papasok yan. So ganito yan. So sa pagbuo nito mga idol, dahil 50Ah ang ating gagawin na baterya, so ganito yan ang paggawa niyan. Mapapansin nyo rin, meron ditong parang nakausli, parang nakalabas na plastic, no? Ayan, no? So yan kasi mga idol, itong isa sa kabila niya may butas. Ayan. So parang puzzle lang yan, parang gumagawa lang kayo ng puzzle mga idol, no? Ganyan siya. Ayan. So kailangan natin magbuo ng ganito. 9 pieces na pag ganito mga idol. So pag ganyan siya. So buuin muna natin.
So nakabuo na tayo mga idol ng 9 na piraso na battery holder, no. Ayan, so ito na siya. So ang connection naman na gagawin natin, ganyan naman mga idol. Ayan, pag ganyan. Hindi, baliktad. Ayan, tama. Pag ganyan naman. Ayan, so para mag-lock siya at maging isa na lang siya mga idol. So itong mga natitira ay ganun ang gagawin natin. So ayan na mga idol, nagawa na natin yung isang buong battery holder natin, no, na pwedeng paglagyan ng ating baterya. Ayan, so pwede na natin ikamada dito yung ating mga baterya. Pero bago yan, gagawa pa tayo mga idol ng isa pang ganito para dun sa kabila niya, no, sa itaas niya. So ito pang ibaba pa lang. Ayan, so dalawa na yung ating nagawa mga idol. Ayan, tapos na. So pwede na nating ikamada yung ating battery. At pwede na nating i-balance bago nating buuin na 12 volts, no. So paano ba natin to i-balance mga idol? So ito, dalawang klase kasi yan mga idol, no, yung pag-balance sa mga ating mga baterya. Pwedeng manual balancing or top balancing. Yung manual balancing kasi mga idol, yun yung ginagawa natin or yun yung gagawin natin para mapagpantay-pantay yung voltahe niya, no. Tsaka walang nahuhuli na voltahe ng mga baterya. Pero dahil brand new naman ito, gusto ko pa rin maipakita sa inyo yung process ng pagbuo ng battery pack, okay? So yung top balancing naman mga idol ay yun yung process na ginagawa na charge yung battery na nakaparallel lahat. I-charge yun ng 3.6 na voltage ng baterya, no. So tina-charge yan hanggang sa ma-full yung mga baterya. Pero dahil wala tayong pang-charge ng ganong mga idol ng voltahe, wala tayong pang-charge ng baterya, ang gagawin lang natin dito ay manual balancing. Ang process naman nito ay ganun din mga idol, pag ipaparallel mo din lahat ng inyong baterya na bubuuin or gagamitin. Tapos, saka natin lalagyan mga idol ng tabbing wire. So, yun yung gagawin natin. Ayan, so lahat ng baterya na gagamitin natin or ng inyong setup, ng inyong battery pack ay pagsasama-samahin nyo lahat. At dapat mga idol, yung position ng inyong battery ay negative to negative lahat at saka positive to positive lahat, gaya na itong ginagawa natin. So hindi pa natin to bubuuin na 12 volts na setup mga idol. Ayan, so ganyan muna siya, pare-parehas silang naka-negative at sa ibaba ay pare-parehas na naka-positive. Tapos dito saka natin ilalagay yung ating battery holder. Ayan, okay. So medyo maano lang siya mailagay mga idol, no, kasi yung ating battery holder ay medyo masikip. Ayan mga idol, so nilagay na natin. So ulitin ko yung purpose ng ating ginagawa ay para mapagpantay-pantay lahat ng voltage ng ating battery cells mga idol, no. So para kapag kabubuin na natin as 12 volts ay handa na sila. So itong tinuturo natin mga idol ay preparation bago buuin natin or bago natin buuin yung ating 12 volts battery pack. So nakaparallel lang muna silang lahat mga idol, and then tsaka natin ilalagay yung ating tabbing wire. So ayan, lalagay muna natin yung ating mga tabbing wire. So pagkatapos na tayo dito, pwede na natin ilagay yung ating mga bolts and nuts, o yung mga ano muna natin ang ilalagay, yung mga nuts muna. So nag-iingat kayo dito sa inyong mga tabbing wire mga idol, no, kasi napakatalim nito. Walang pinagkaiba to sa mga kitchen knife sa talim niya. So para iwas disgrasya habang kayo ay nagdi-DIY ay mag-ingat-ingat po tayong lahat. And so nahigpitan na natin lahat dito mga idol, yung saktong higpit lang. So hindi naman kailangang masyadong mahigpit. So dito naman tayo sa kabila, maglalagay ulit tayo dito. Ayan. So ganyan naman sa kabila. So tamang higpit lang tayo mga idol. Ang importante hindi lang kumalas yung ating mga tabbing wire, no. Kasi kapag masyadong mahigpit or masyado kayong persado maglagay or maghigpit ay pwedeng malustred yung inyong battery. So tamang higpit lang mga idol.
Ayan, so natapos na natin mga idol, no? Nailagay na natin both sides, yung ating mga bolts and nuts at saka yung ating tabbing wire, no? So ito yung tinatawag na manual balancing mga idol. So hindi na natin to i-charge dahil wala tayong pang-charge ng 3.6 volt. Pero kung meron kayong pang-charge, ay pwede nyo nang i-charge itong battery na ano mga idol. So dito, ima-manual charge lang muna, ay manual balancing lang muna natin para magpare-pares yung kanyang voltahe. So iwan muna natin kahit maski mga 24 hours. Okay. So ito yung ating standard process ng pagbuo ng LiFePO4 na 32700 or 32650, parehas din yan mga idol. Okay. A few moments later. Okay, so makakalipas nga mga idol ng 24 oras ay pwede na natin itong baklasin ulit. So baklasin ulit natin to at itetest natin bawat minsan na kayo mga idol at maraming mga ano dito lumilipad-lipad dahil kakatapos ng ulan. So pwede na natin itong baklasin para matester bawat cells, no, kung pare-parehas na ba sila. So yung pagmamanual balancing nito mga idol ay depende sa capacity ng inyong battery, no. Kung kayo ay nagbubuo ng 100 AH, ayan, so kailangan dyan araw, no, hindi lang 24 oras. Kailangan dyan mga at least 2 araw. So depende yan sa gamit nyong battery mga idol, no. Kasi itong gamit ko dito ngayon ay brand new. So hindi ito yung mga kulay gray na 32650. Ito ay 32700 at brand new po ang gamit nating battery. Kaya 24 oras lang yung ginawa kong manual balancing dito, no. Pagka ang gamit nyo ay yung mga 32650 at medyo magkakalayo yung mga voltahe niya, so kailangan nyo talagang i-manual balance yun mga idol ng at least 2 days to 3 days. So i-check nyo yan from time to time. Ite-tester nyo yan mga idol. So once na nabaklas nyo na mga idol yung inyong mga tabbing wires, ay pwede na tayo mag-proceed sa ating next step. Ay yun ay ang ating pagte-tester ng ating mga baterya. So te-testerin natin to isa-isa gamit syempre ang ating multi-digital tester. Ayan. So te-testerin natin yan mga idol isa-isa yung ating mga batteries. Itatandaan nyo yung voltahe ng bawat cells mga idol, na yung reading niya, no. So ite-take note nyo yan or tatandaan nyo kasi kapag once na test natin tong mga batteries at syempre pagkatapos ng ating manual balancing ay siguradong pare-parehas lahat yan. Ngayon mga idol, tatandaan nyo yan or ite-take note nyo yung kung ilan yung voltahe niya, no. And then ang next step kasi natin dito ay i-rest natin or pagpapahingain natin yung ating battery ng at least 2 araw. Tapos tsaka natin te-testerin ulit. Dito natin makikita kung mayroon bang bumabang mga voltahe ng baterya or kung hindi naman masyadong mababa yung voltahe ng mga baterya, ay pwede na tayong mag-proceed sa ating next step. Okay, so te-testerin ko muna to yung mga bawat baterya. So halos lahat naman ay okay at nakapag-balance naman ng maayos. So eto mga idol ay i-proceed ko na sa next step, ay pagpapahingain ko na yung mga baterya na at least 2 araw. Tapos tsaka natin te-testerin ulit.